Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Isa po ko sa araw-araw na nakasubaybay sa inyong programa at marami po talaga akong natututunan sa mga kwento ninyo. Kaya naisipan ko pong ibahagi naman ang kwento ng buhay ko. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Liza. Nag-iisa po akong babae sa aming tatlong magkakapatid. Nagsimula ang aking kwento noong naging boyfriend ko si Menandro. Ang totoo, noong una ay sinagot ko siya bilang rebound lamang dahil ng mga panahong yon ay kakabreak ko lamang sa first boyfriend ko. At nasaktan talaga ako. Si Menandro ay kababata at schoolmate ko. Bukod sa likas siyang malambing, kaya madali akong nahulog sa kanya. Pero Papa Dudut, marami noon ang tumutol sa aming relasyon. At isa na nga doon ang kanya-kanya naming pamilya. Samantala isang gabi ay napagpasyahan namin ni Menandro na magtanan para ipagpatuloy ang aming pagmamahalan na tahimik at matiwasay. Liza, nasambit ni Menandro pagkaraang makita niya akong palapit sa kanya. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako. Akala ko hindi ka na darating. Sabi pa niya sa akin. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nakahanap ng tiyempo para makatakas sa pamilya ko. Paliwanag ko naman sa kanya. Menandro, kinakabahan ako. Pag-amin ko kay Menandro, kinalaunan. Bakit ka naman kinakabahan, mahal ko? Usisa niya sa akin. Siyempre kinakabahan ako kasi hindi natin alam kung anong buhay ang naghihintay sa atin. Oras na magtana na tayo. Sinabi ko sa kanyang lahat ng mga pag-aalinlangan ko. Liza, magtiwala ka lang sa akin. Kaya nating bumukod. Ipapakita natin sa kanila na kahit tutol sila, ay hindi nila magigiba basta-basta ang relasyon natin. Wika naman sa akin ni Menandro. Ipinakita at pinaramdam niya sa akin na wala akong dapat na ipangamba sa aming nakatakdang pagli-live-in. Ngunit nang kami ay papunta na sa bus station, laking gulat namin ni Menandro nang salubungin kami ng galit ng tiyuhin ko. Isa siya sa maraming tutol sa relasyon namin ng boyfriend ko. Kukunin ko lang ang pamangkin ko. Inutos yun sa akin ng mga magulang niya. Natatandaan kong sabi ni Tito Franco sa aking boyfriend. Hindi ninyo makukuha sa akin si Liza. Pagmamatigas naman ni Menandro. Ano bang karapatan mo para sabihin yan sa akin? Sino ka ba sa tingin mo? Kumpronta ng aking tiyuhin sa kanya. Pinagtatanggol ko lang po si Liza kasi girlfriend ko siya. Matapang na sagot naman ni Menandro. Ngunit lalong ininsulto lang ni Tito Franco si Menandro. Anong sabi mo, girlfriend? Bakit? Kaya mo na bang pakainin ang pamangkin ko? Kaya mo na bang bumuo ng pamilya? Ano bang may pagmamalaki mo, ha? Meron ba? Magsusumikap po ako na buhayin si Liza. Sagot ng aking boyfriend. Wala kayong mararating kapag tinuloy niyo pa yung binabalak ninyo. Maghihirap lamang ang buhay ni Liza sa iyo. Babala sa amin ni Tito Franco.
Bata ka pa. Ni hindi ka pa nga tapos ng pag-aaral. At saka ano bang klase ng pamilya meron ka ha? Hindi ba't puro manloloko ang angka ninyo? Lalo na ang lolo mo. May halong pangiinsultong sabi pa niya kay Menandro. Pumalag naman kaagad ang boyfriend ko sa sinabi ng aking tiyuhin. Huwag niyong idamay ang pamilya ko dito. Nagtaas na ng boses noon si Menandro. Ngunit nagpatuloy lamang si Tito Franco. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung manloloko ang lolo mo ay sigurado akong manloloko din niyang mga angkan mo. Lalo ka na. Lolokohin mo lang ang pamangkin ko, ang sabi pa niya. Siguro nga po may away kayo ng lolo ko. Pero sana'y huwag niyo naman po kaming idamay sa away ninyo. Hindi ko po kailanman lulukohin si Leisa kasi mahal ko po siya. Pagtatanggol ni Menandro. Tito Franco, pakiusap po. Hayaan niyo na po kami ni Menandro. Pakiusap ko na lamang sa aking tiyuhin. Ngunit muling nagmatigas si Tito Franco. Hindi ko hahayaan na mapunta ka lang sa walang kwentang lalaking yan. Halika na Leisa, sabi pa niya sa akin habang hinihila ko papalayo. Pero lumaban si Menandro at pinaglaban pa rin niya ako. Nagkaroon ng away na nauwi sa sakitan, Papa Dudut. Siyempre ginawa ko naman ang lahat para sila ay pigilan. Menandro, Tito Franco, tama na po. Huwag na po kayong magsuntukan. Menandro, Tito Franco, parang awa nyo na, tama na. Pag-awat ko noon sa kanila. Pero parehong hindi nagpaawat ang dalawang lalaki. Kaya isang desisyon ang aking ginawa bago pa sila magkapatayan. Tumigil na kayo. Menandro, pakiusap, tama na. Huwag mo nang patulan pa si Tito. At kayo Tito Franco, huwag niyo na pong saktan si Menandro kasi sasama na po ako sa inyo. Yun ang sabi ko sa kanila. Nagulat naman si Menandro sa sinabi ko at baka sa kanyang mukha ang labis na pagtutol sa naging desisyon ko. Pero Leisa, wika ni Menandro sa akin. Sige na Menandro, hayaan mo na ako. Babalik na lang ako sa bahay namin. Menandro, hindi ko maaatim na makitang sinasaktan ka ng tito ko ng dahil lang sa akin. Paliwanag ko naman sa kanya. Pagkatapos ay bumaling na ako sa aking tiyuhin para sumama sa kanya. Pero bago kami umalis ay may sinabi pa si Tito Franco sa boyfriend ko. Ikaw Menandro, hiwalayan mo na si Leisa. Kahit kailan ay hindi ka namin matatanggap para sa kanya. Pagkatapos ay bumaling ulit siya sa akin. At ikaw naman Leisa, ayaw kong mababalitaan na nakikipagkita ka pa sa lalaking ito. Kasi kapag nalaman namin na hindi mo pa hinihiwalayan ng lalaking ito ay hindi ako magdadalawang isip. Napatayin siya. Ano Leisa, maliwanag ba? Opo Tito, hihiwalayan ko na po si Menandro. Yun na lamang ang sagot ko para maiwasan na ang malaking pagtatalo. Siyempre narinig yon ni Menandro at abot langit ang kanyang pagtutol. Leisa naman, huwag mo namang gawin to. Kung natatakot ka sa tito mo, ipagtatanggol kita. Huwag kang matakot, sabi pa niya sa akin. Nakapagdesisyon na ako. Ayaw ko nang magkaroon pa ng gulo. Ayaw ko nang madamay ka pa sa gulo, Menandro. Kaya patawad. Patawad kung iiwanan na kita. Paliwanag ko naman sa kanya habang naiiyak. Papadudot nung una ay nakinig ako sa pamilya ko at nakipaghiwalay ako kay Menandro. Pero dahil sa natutunan ko na nga siyang mahalin at dahil sa pagsuyo niya muli sa akin kaya nakipagbalikan ako sa kanya. Wala na noon ang nakapigil sa aming dalawa. Doon tumagal ng 5 taon ang aming relasyon. Samantala after namin magtapos ng kolehiyo ay nagkaroon ng bunga ang pagmamahalan namin ni Menandro. Nabuntis ako at nagpakasal kami sa edad na 21. Sa mga magulang niya kami nanirahan at sa pagkakataong yon Papa Dudut ay unti-unti nang nag-iba na ang pakikitungo ni Menandro sa akin.
Alam mo nakakasama na ng loob yung ginagawa mo. Kung tratuhin mo ako parang hindi mo ako asawa. Maano man lang na halikan mo ang asawa mo pagdating mo sa bahay. Kaso hindi parang wala lang ako sa'yo. Parang hindi mo ako nakikita. Sabi ko noon kay Menandro nang hindi na ako nakapagtimpi pa sa kanyang panlalamig. Ano bang gusto mong gawin ko ha? Gusto mo ng halik? Sige halikan kita. Sabi niya sa akin na para bang utang na loob ko pa na binigyan niya ako ng halik. Hindi ko kailangan ng halik mo. Ayaw ko nang napipilitan ka lang. Naibulalas ko sa kanya. Tapatin mo nga ako. Ano bang tingin mo sa akin ha? Asawa pa ba ang tingin mo sa akin? Masinsinang tanong ko kay Menandro. Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre asawa pa rin ang tingin ko sa'yo. Pero hindi naman sa lahat ng oras kailangang sweet-sweetan tayo. Katwiran pa niya sa akin. Ilang buwan ka nang walang ka-sweet-sweet sa akin. Bakit ba ha? Kung mo ba buntis ako? At hindi gumagampanan ang obligasyon ko sa iyo bilang asawa? Bakit? Meron ka na bang kinakalokohang ibang babae? Sige Menandro, paki-explain nga sa akin bakit ganyang ka nakalamig sa akin? Yon ang mga tanong na binato ko sa kanya. Gusto ko talagang malaman noon ang dahilan ng unti-unting pagkawala ng init sa aming relasyon. Busy lang ako. Simpleng sagot lang sa akin ni Menandro. Busy saan? Sa trabaho? Menandro naman, kahit na sabihin mo pang busy ka, obligasyon mo pa ring magkaroon ng oras at panahon sa akin. Lalo na't buntis ako. At saka hindi katwiran na busy ka, kaya nanlalamig ka na sa akin. Hindi ko kasi makita yung dahilan dun Alam mo Menandro, isa lang ang naiisip ko kaya ka malamig na sa akin. May ibang babae ka na sigurong kinakalokohan. Konklusyon ko sa kanya. Huwag mo kong pag-isipan ng masama, hindi ako nangangaliwa sa iyo. It naman niya sa akin. Gusto niya akong paniwalain na tapat siya sa akin. Naku Menandro, siguraduhin mo lang. Nagdududang sagot ko noon sa kanya. Kasi kung hindi kapag nalaman ko lang na may ibang babae ka sinisigurado ko sa iyo, magkakagulo tayong dalawa. Pagtatapos ko. Papadudot nung una ay pinapaniwala ako noon ng aking boyfriend na tapat siya sa akin. Oo, sinubukan kong huwag magselos. Kahit nalabis na ang panlalamig niya sa akin pero hindi nagtagal ay nakatanggap na ako ng mga impormasyon na meron daw kinakalokohang babae si Menandro. Simula noon ay palagi ko na siyang kinukumpronta at palagi na niya akong sinasaktan physically and emotionally. Pero dahil sa mahal ko siya, ay tinis ko ang lahat ng iyon. Bagamat tahasan akong tumututol sa pambababae niya ay palagi kong tinatanggap ang sorry niya kahit na paulit-ulit niya yung ginagawa. Hanggang sa isang araw ay dumating na din ako sa puntong nasagad na ako sa aking katangahan sa kanya. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka ba galing ha? Galit na tanong ko sa kanya. Nagsiselos ka na naman ba? Nairitang wika ni Menandro sa akin. Napainom lang ako kanina kumpare. Nagaya kasi siya Hindi naman ako makatanggi. Syempre alak na yun. Sarkastikong dagdag pa niya. May mga babae kayong tinable, tama ba ako? Hinala ko sa kanya. Huwag ka ngang mag-isip ng masama sa akin. Wala kaming tinable na babae no? Kiit naman ni Menandro sa akin. Ngayon kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Wala akong pakialam kahit ano pa ang isipin mo basta tigilan mo na ako sa pagsiselos mo. Sabi pa niya sa akin. O sige mambabae ka ulit. Ubusin mo ang pera natin dyan sa mga GRO na yan. Galit na sabi ko sa kanya. Ubusin ko man sa babae ang pera ko wala ka nang pakialam doon kasi pera ko naman yon. Pinaghirapan ko yon. Baluktot na katwiran niya sa akin. Oo nga, pera mo nga yung pinanggagasos mo pero asawa mo ako Menandro. Hindi ka na binata. May asawa ka na kaya wala kang karapatan na mambabae. Insist ko noon sa kanya.
Dahil doon ay lalo kaming nagkasakitan ni Menandro. Siyempre natalo ako noon dahil ginamitan niya ako ng lakas. Naiyak na lamang ako ng gabing yon dahil wala talaga akong magawa para ipagtanggol ang sarili ko at para iligtas ang aming relasyon. Samantala, simula noon ay naging lantaran na ang pambababae ni Menandro. Nadiskubre ko noon sa kanyang cellphone na nakikipagrelasyon siya sa isang babaeng nagngangalang Laika. Agad ko siyang kinompronta noon pero tulad ng aking inaasahan ay ginamitan niya ako ng lakas. Bugbog sarado ako sa kanya at halos madala ako noon sa ospital. Papadudod sa puntong yon ay sumasagi na sa aking isipan na makipaghiwalay na lamang kay Menandro. Ngunit ewan ko ba kung bakit palagi akong pinipigilan ng aking puso. Natatakot din kasi ako noon na masira ng tuluyan ang pamilya namin. At ayaw kong lumaki noon ang anak ko sa isang broken family. Isa pa sa mga pinapangambahan ko ay ang pagkadamay ng mga magulang ko sa gagawin ko. Kaya kasi nasa kanila lamang ako pupunta kapag nakipaghiwalay na ako kay Menandro. Papadudot mahal na mahal ko ang mga magulang ko. At ayaw ko silang madamay sa gulo ng buhay ko. Pero gulong-gulo na noon ang isipan ko. Pumasok na tuloy sa isipan ko ang pagsisisi kung bakit ang lalaking tulad ni Menandro ang pinakasalan ko. Papadudot mahal na mahal ko ang mga magulang ko at ni minsan ay hindi ko naranasan sa kanila ang pinaparanas ng asawa ko ngayon. Close ko ang mga magulang ko at halos barkada na lang ang turingan namin lalo na ng nanay ko. Samantala isinilang ko noon ang aking panganay pero walang pinakitang pagbabago si Menandro. Babaero pa rin siya at nananakit pa rin ang asawa. Samantala isang gabi pagkatapos naming mag-away ni Menandro ay nagpa siya akong umalis ng bahay namin. Dala-dala ang aking anak para tumirapan samantala sa bahay ng aking mga magulang. Ma, pwede po bang dito muna kami magpalipas ng gabi ng anak ko? Nahihiyang tanong ko pa noon sa aking ina. Siyempre naman, pwedeng-pwede. E teka, bakit umalis ka doon sa bahay ninyo? Usisa sa akin ni mama. Nag-away na naman ba kayo ng asawa mo? Ano, sinaktan ka ba niya? Napabuntong hininga na lamang ako noon bilang sagot kay mama. At mukhang nasakyan naman yon ni mama kaya naiinis itong nagsalita. Ano ba yan? Gusto mo lusubin ko na yung asawa mo? Hindi maitago ni mama ang galit sa aking asawa. Naku ma, wag na po, pagtutol ko naman. Ayoko kasing madamay pa ang mga magulang ko sa problema naming mag-asawa. Anong wag? Sinasaktan ka na ng pisikal ng asawa mo. E teka, saan ka ba niya sinaktan ha? Anong ginawa ng hayop na yon sa'yo? O sisa pa niya sa akin? Hampasan lang po yung nangyari ma. Sagot ko naman. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po grabe yung nangyari sa amin. Dagdag ko pa para hindi na tumaas ang tensyon. Pumapayag ka kasing sakta ng asawa mo. Kaya ayan umaabuso. Wala nang respeto sa'yo. Sabi ulit sa akin ni mama. Natatakot ka ba sa asawa mo kaya hinahayaan mong gawin niya yan sa'yo? O sisa pa niya sa akin? Ayaw ko lang pong lumala ang away namin ni Menandro. Katwiran ko na lamang sa kanya. Ngunit agad yung kinontra ni mama. Lisa, hindi magandang katwiran niya na para hindi lumala ang away ninyo ay papayag ka na nasaktan niya. Ano ka ba? Huwag kang magpapapi sa kanya, lumabang ka naman. Aniya. Lumalaban din naman po ako ma. Tipid kong sagot sa kanya pero deep inside ay aaminin ko na naghahalo din ng takot sa aking dibdib kaya hindi ko makompronta ng matindi ang asawa ko. Unay ayaw ko siyang mawala sa akin at pangalawa ay ayaw kong masira ang pamilya namin. Sa totoo lang natatakot at nangangamba na ako para sa kaligtasan mo. Paano na lamang kung may mangyaring masama sa iyo? Paano na lamang kung mapuruhan ka niya? Paano na ang anak ninyo? Hindi maiwasang mag-alala ni mama sa aking sitwasyon. Ay naku Lisa,
Kung sinasaktan ka lang ng asawa mo mas mabuting huwag ka nang bumalik sa kanya. Hiwalayan mo na lang yon. Tumutol naman ako sa sinabi ni mama sa akin. Kung mahal ka talaga ng lalaking yon ay hindi kanya pagbubuhatan ng kamay. Dugtong sa akin ni mama. Anak, makinig ka sa akin. Kung sa tingin mo ay nawawala na ng respeto sa iyo ang asawa mo ay huwag kang matakot na palayain na siya. Huwag mo nang hintayin pang mawala pati ang respeto mo sa sarili mo dahil dyan sa pagpapakamartir na ginagawa mo. Pangaral pa niya sa akin. Papa Dudut, nagpatuloy ang kalbaryo ko sa kamay ni Menandro. Lantaran niyang pinapakita na wala na siyang respeto para sa akin. Dahil doon ay unti-unti ko naisip na bago ako irespeto ng iba ay irespeto ko muna ang sarili ko. Aaminin kong naging masyado akong mapagparaya at naging martir pagdating sa asawa ko. To the extent na nakalimutan ko ng irespeto ang sarili ko. Kaya sa bawat pambubugbog sa akin ng asawa ko at lantaran niyang pambababae ay napapaisip na ako kung dapat pa ba akong makisama sa asawa ko o tama na. Hanggang sa isang araw, matapos ang matinding pananakit sa akin ni Menandro, ay tuluyan na akong nagpasya na tama na, suko na ako. Hihiwalayan ko na ang asawa ko. Papa Dudut, kasama ang aking anak ay nagpasya na akong iwanan si Menandro. Hindi na ako nagpaalam sa aking asawa pero nagpaalam naman ako sa aking biyanan. Natatandaan ko na pinakiusapan pa niya ako na bigyan pa raw si Menandro ng isa pang chance pero katwiran ko sa aking biyanan ay nakailang beses na akong nagbigay ng tsansa sa kanya. Punong-puno na ako. Kaya sa huli hinayaan na lamang ako ng aking biyanan na makipaghiwalay na sa kanyang anak. Papa Dudut, nang makauwi na ako sa mga magulang ko sa probinsya ay nakipaghiwalay na ako ng tuluyan kay Menandro. Pero ang asawa ko ay hindi nakipaghiwalay sa akin. Patuloy pa rin niya akong sinusuyo noon. Minsan kasama pa ang pamilya niya pero nagmatigas na ako, Papa Dudut. Umabot pati sa trabaho ko ay sinuyo pa rin ako ng asawa ko. Isang buwan din umabot ang suyuan na yon hanggang sa isang araw. Lisa, nakikiusap ako sa iyo. Bumalik na kayo ng anak ko doon sa bahay. Namimiss ko na kasi kayo. Pakiusap, Lisa, patawarin mo na ako sa mga ginawa kong kasalanan. Inaamin ko, hindi ako naging mabuting asawa sa iyo pero pinagsisisihan ko na yon. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa sa akin ni Menandro. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan dati. Pero ano, sige ka pa rin. Nang bababae ka pa rin. Pinagbubuhatan mo pa rin ako ng kamay. Sabi ko sa kanya. Pero that time ay aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na may nararamdaman pa rin akong pagmamahal sa kanya. Kaya parang naaawa pa ako sa pagmamakaawa niya na bumalik sa kanya. Hindi ko na uulitin pa yun. Pangako, Lisa. Maniwala ka sa akin. Paniniguro pa sa akin ang asawa ko. Sa puntong yun ay aminin kong naguguluhan ako. Sinasabi noon ng utak ko na tama na pero ang bulong naman sa akin ng puso ko ay makipagbalikan ako dahil mahal ko pa rin ang aking asawa. Bumalik ka na sa akin, parang awa mo na, Lisa. Kahit ano ay gagawin ko, bumalik ka lang sa akin. Sabihin mo lang, Lisa, pakiusap. Pangungumbinsi pa ni Menandro sa akin. Samantala'y napabuntong hininga na lamang ako noon sa aking asawa. Hindi naman tumigil noon sa pangungumbinsi sa akin ng asawa ko. Lisa, marami na akong plano para sa atin. Una, bubukod na tayo. Hindi na tayo titira sa mga magulang ko. Pangalawa ay magtatayo tayo ng negosyo. Basta Lisa, sinasabi ko sa iyo, magbabago na ako. Kaya bumalik ka na sa akin. Tanggalin na natin ang lahat ng sama ng loob sa isa't isa. Magsimula muli tayong dalawa. Pakiusap, Lisa. Bumalik ka na sa akin, nagmamakaawa na ako sa iyo. Aniya. Dahil naman sa mga sinabing yon ng asawa ko ay nakumbinsi naman niya ako. Kaya isang pagpapasya ang aking ginawa. Sige, Menandro. Sige, babalik na ulit ako sa iyo. Pero sana lang talaga ay tuparin mo ang mga sinabi mo sa akin ngayon. Sana ay totoo na talaga yung mga pagbabagong sinasabi mo.
Papa Dudut, nakipagbalikan ako kay Menandro at sa pagkakataong ito ay bumukod na kami ng tirahan. Hindi nagtagal ay nabuntis muli ako. Akala ko ay magbabago na siya pero nagkamali ako dahil ganun pa rin ang naging ugali ni Menandro. Ng babae at nananakit pa rin. Sa ngayon ay patuloy pa rin akong nakikisama sa kanya para sa mga anak namin. Papa Dudut, ano nga ba ang dapat kong gawin? Oo, mahal na mahal ko ang aking asawa pero puro pasakit lang ang nararanasan ko sa kanya. At gusto ko ring humingi ng payo sa inyo dahil hanggang ngayon ay galit na galit pa rin ako sa kinakapatid ko na naging karelasyon din ng aking asawa. Palagi kong iniisip na kung hindi naman siya nagpakita ng motibo sa asawa ko ay hindi magpapatuloy ito sa pakikipagrelasyon sa kanya. Ayaw ko po nang maramdaman ang mga bagay na ito. Gusto ko pong magpatawad para magkaroon ako ng peace of mind pero hindi ko po magawa. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at pagbabahagi ng aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Liza. Maraming salamat, Liza, sa pagbabahagi ng iyong kwento sa ating programa. Ang pakiramdam na mahalin at magmahal ang isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam sa buong mundo. Tayo po ay nakikipagrelasyon para makamit ito. So ano ang punto ng pagsasama kung puro pasakit lamang ang iyong nararamdaman? Para sa inyong mga komento, maaari po kayong mag-iwan ng mga comment ninyo dito sa ilalim para mabasa po ni Liza na ating sender for today. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.